Siyempre, magbibigay tayo ng ating word of the day at sagutin natin itong katanungan na to. Ang sabi dito, Rinan Okaba robbed Mapagmahal Bank Association or MBE but being afraid to Jofel Nangit, a responding police officer. The former take Carla as a hostage. Due to lapse of time being together, the hostage develop positive feelings to Rinan Okaba. This phenomenon is called blank. So ang tanong natin dito, no, itong si Rinan Okaba nang rob siya ng bangko. Pero dahil natatakot siya na baka mahuli siya ng responding officer na si police officer Jofel Nangit, ang nangyari, sabi niya, the former. Yan, ibig sabihin, the former, ang tinutukoy dito yung si Rinan Okaba. Ang sabi dito, dahil doon, sa takot na yon, minabuti niya na gawing hostage na lang itong si Carla. Yan, siguro si Carla is nandoon din sa loob ng bangko or baka cashier yan or ano man yan. Basta hindi man sinabi, hindi man specific kung ano yung position ni Carla dyan. Ang sinabi lang is ginawa siyang hostage ng ating kumbaga offender. Yan. Ngayon, dahil sa lapse of time na magkasama sila, yung hostage natin daw nakapag-develop ng positive feelings or ibig sabihin, nagkaroon ng affection towards the offender na which is si Rinan Okaba. Ano yung tawag sa occurrence na to or ano yung tawag sa situation na to? Yan yung magandang katanungan natin to, no? Letter A, Lima Syndrome. Letter B, London Syndrome. Letter C, Stockholm Syndrome. Letter D, Stronghold. Okay? Parang sinasabi yung concept natin dito sa ating katanungan class is simple lang. Yung hostage nagkaroon ng feelings or affection towards the hostage taker. Okay? Kumbaga, yung ating captives nagkaroon ng positive feelings towards the captors. Pag sinabi nating captives, ito yung hostage, yung victims natin. Pag sinabing captors, ito naman yung offender natin or you're the hostage taker. Okay, ano ba yung tamang sagot natin dyan? Unang-una class, elimination tayo. Ikis na agad yung stronghold. Kasi tanda natin class, yung stronghold, it is the area, the place, or the crime scene where the hostage taking occur. Ibig sabihin natin class, yung stronghold pala, ito yung lugar kung saan nangyari yung hostage taking. So ibig sabihin, ikis na siya kasi di man natin tinatanong dyan kung saan nangyari, di ba? So ibig sabihin yung delta is ikis na lang. Tatlo na lang, D, E, B, and C. Okay, now, paano ba nating masabing Lima Syndrome class? Tanda natin class, ang Lima Syndrome kasi, kung nagkataon yung ating hostage taker, siya yung nagkaroon ng positive feelings towards the hostages. Ibig sabihin, kabaliktaran lang yun Stockholm Syndrome. Ulitin natin class kapag ang hostage taker nagkaroon ng positive feelings or develop positive feelings towards the hostages or towards sa kanyang captive, sa kanyang biktima, that is called Lima Syndrome. To make it short class, ang nangyari sa senaryo, it is fall to Stockholm Syndrome. Sapagkat sinabi kasi sa Stockholm Syndrome class, ito yung pagkakataon na kung saan yung ating mga captives, yung ating mga victims, or yung ating hino-hostage, nagkaroon sila ng positive feelings towards the captors or to the offender. That is fall to Stockholm Syndrome. And that is what meant by the scenario natin. Yan yung ibig sabihin ng scenario natin class. Kasi klarong-klaro dyan na yung ating victim, yung ating hostage, nagkaroon siya ng positive feelings towards the offender which is yung ating captors na si Rinan Okaba. Okay? Now, the correct answer natin sa class is walang iba kundi yung Stockholm Syndrome. That is called Charlie. Now, ano ba yung London Syndrome? Ang London Syndrome naman class is iba naman siya. Ang London Syndrome nangyayari kasi yung class if yung ating mga hostages or yung ating mga captives is contrary or against sa gustong ipagawa ng ating kumbaga hostage taker or ng ating captors. Okay? So that is the tawag naman natin doon is London Syndrome. So, ibig sabihin, mangyayari doon, magulo talaga yan. Kasi nga, against or contrary yung ating mga captives towards the captors or sa ating mga hostages ay contrary sila or against sila sa gustong ipagawa ng ating mga hostage taker, that is considered papasok yung London Syndrome. Okay? To make it short natin class kapag yung ating victim, yung ating hino-hostage, nagkaroon ng positive feelings towards the hostage taker, is Stockholm Syndrome. Pagbaliktad naman, yung hostage taker develop positive feelings towards the victims or the hostages, that is considered Lima Syndrome. Pero kapag yung ating namang captives, yung ating mga hostages ay against or contrary sa gustong ipagawa ng ating mga captors or hostage taker, that is considered, tawag doon is London Syndrome. Okay? So paano, sana nakatulong sa inyo at syempre
Ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. World of the Day, Emmanuel the Master Schumann, Villaisor Bracalo sa CVRC, National Lecturer and Registered Criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa sulat and share, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.